Sarap. Yung drop ko masyadong marami dito. Yun na okay na. Medyo okay na ngayon. Kasi hindi na ako kumakain ng mga matatamis at carbohydrates. Lagi yung sumasakit ang tiyan, medyo umokay na. Yung pagpupo, medyo okay naman. Yung pagsakit ng dibdib, yung suso, kasi may bukol ako, may mga bukol-bukol ako, masakit. Ngayon medyo okay na. Tapos sa next na February, magpapa-ultrasound ulit ako kung medyo lumit ba yung mga bukol. Maraming benepisyo ang paglo-low carb. Wala na yung mga sumasakit sa akin, wala na yung rheuma. Lalo na tumatanda ka na, maraming nasilabasan ng mga sakit. Iniiwasan ko. Lalo na may history kami ng diabetic na nanay ko namatay. Ayoko na mag-suffer ng ganyan bago mamatay. Yun lang. Medyo okay yung pakiramdam ko ngayon. Kaya lifestyle na to, hindi na ako magbabalik sa high carbs. Wala na akong craving sa mga. Pero paminsan nag-crave ako. Pero pag mag-crave ako ng matamis, nilagyan ko lang yung dila ko ng asin para mawala. Mawala yung cravings ko. Nung nag-vacation ako sa Pilipinas, nung namatay ang nanay ko, na kumain ako ng mga, pero konti lang, mga matatamis. Tapos napansin ko na yung mga kamay ko medyo nag-edema. Yan, nagpasting ako. Mayroong nag-subside naman. Nung bumalik ako dito, nag-subside na kasi bumalik din ako sa dati. Kumain ako kasi ng yung mga kakanin. Kasi na-miss ko din ilan nila sa amin. Yun. Napansin ko na medyo lumaki yung mga may paa ko. Egg, maraming nutrient dense ang egg. Kaya sa mga nagsasabi na okay ang eggs kung okay ang itlog pag hindi ka kumain ng like rice, hindi mo i-ano sa rice. Masarap pa rin kahit walang rice. Kaya maintain ko talaga tong diet na to. Lifestyle talaga. Hindi ako mag-ano ng mga So